Una sa lahat, kaunting background lang muna. Lumaki ako sa isang pamilyang wata. Ang tatay ko ay isang adik sa droga. Ang nanay ko naman, siya na yata ang pinakamabait at matatag na tao na nakilala ko. Sa kabutihang palad, naghiwalay sila agad pagkatapos kong ipanganak at ng kapatid kong babae na 1 taon lang ang tanda sa aki. Nakuha ko ang ugali ng nanay ko, pero ang kapatid ko, bukod sa kamukha niya si nanay, namana din niya ang halos lahat kay tata. Ngayon ang usapan dito ay ganito, ang tatay ko, sobrang sama niyang tao. Kahit bago pa siya maging adik, arogante, makasarili, at nakakapagod siya kasama. Pero hindi lang yon, niloko din niya ang nanay ko ng ilang beses, habang buntis siya sa akin at sa kapatid ko, at minsan ay sinasaktan pa siya. Alagang sobrang sama niya, na nang umalis siya, sabi ni nanay, iyon ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Patuloy kaming binuhay ni nanay, kahit na ang tatay ko ay kung saan-saan napunta. Alam mo, hindi ko siya kailanman hinanap o hinana. Lumipas ang mga taon, lumaki kaming magkapatid. Ang totoo, hindi kami masyadong close. Madalas kaming mag-away noong mga bata pa kami. Pero normal lang na away ng magkapatid. Habang kumatanda, bihira na kami mag-away at natutunan naming magsama gaya ng iba pang magkapatid. At kahit na hindi ko laging sinasabi, mahal ko siya. Dito na magsisimulang gumulo ang laha. Sa huling taon ko ng high school, nagkaroon ako ng boyfriend na kaklase ko. Bago lang siya sa school at sabi niya, nagustuhan niya ako aga. Kaya, nag-anyaya siya na lumabas kami kung gusto ko rin. Binigyan ko siya ng chance, naging maganda naman, at makalipas lang ang 2 buwan, officially magkasintahan na kami. Sobrang sweet siya, inaalagaan ako, dinadala sa mga lugar, at maayos na boyfriend. Uloy ang relasyon namin sa unang 2 taon ng college, at madalas siyang pumunta sa bahay namin. Pati si nanay, pinapayagan siyang mag-overnight. Hanggang sa dumating sa punto na kahit wala ako, pumupunta siya sa bahay, at hindi ko naman pinagdudahan iyo. Natutuwa pa nga ako, dahil parang komportable na siya roon. Hanggang isang araw, mga 1 buwan bago ang anniversary namin. Nag-text ako sa kanya na malilate ako sa pag-uwi kasi may kailangang tapusin sa school. Nasa 3rd year na ako, mas busina. Kadalasan, sabay kaming umuwi, tinanong niya kung anong oras ako makakauwi at sabi ko, siguro after dinner na, para ma-pick up niya ako. Sabi niya okay. Pero sa kabutihang palad, natapos ko ng mas maaga ang gawain. Kaya naisip ko na imbes na mag-text, pupuntahan ko siya para sorpresahin at bumawi na rin sa tagal na hindi kami nagkasama. Miss ko na rin kasi siya. Pagdating ko sa bahay nila, nakita ko agad yung kapatid niyang babae, na close ko rin, at halatang gulat na gulat siya. Tinanong niya agad ako kung anong ginagawa ko roon. Sabi ko, nandoon ako para makita yung kuya niya at mas lalo siyang nagtaka. Sabi niya, pero sabi niya pupunta siya sa inyo para makita ka. Umalis na siya ilang oras na. Ako naman ang nagtaka. Kaya mabilis akong umalis at bumalik ng bahay namin. Sa kabutihang palad, malapit lang ang bahay namin sa kanila, kaya mabilis lang ang biyahe pabalik. Ang mga sumunod na minuto, para akong dumaan sa impyerno. Pagdating ko sa bahay, nakita ko yung beke niya sa labas. Madilim ang bahay at ginawa ko ang lahat para makapasok ng kahimi. Pag-akyat ko sa itaas, may narinig akong ungol, babae at lalak. Lalong bumigat ang dibdib ko nang marinig ko, yung lalaking boses. Unog na tunog na siya, yon ang boyfriend ko. Agad na napuno ng luha ang mga mata ko. Hindi ko na kailangan pang makita, para malaman ko na siya nga. Ang boyfriend ko, na halos 3 taon ko nang kasama ang kapatid ko. Parang bigla nang may sariling isip ang mga paa ko. Binuksan ko ng malakas ang pinto. Punong-puno ako ng galit, parang koro. Kumayo ako roon habang, yung ex ko ngayon ay tinulak palayo ang kapatid ko. Gulat na gulat, at nagmamadaling nagbihis habang paulit-ulit na humihingi ng tawa. Pero wala akong naririnig sa kahit ano sa sinasabi niya. Umalis siya at naiwan ako kasama ang kapatid ko. Hindi ko magawang tingnan siya. Nagpaiwan na lang ako sa baba, para pakalmahin ang sarili, hanggang sa dumating si nanay galing trabaho. Pagdating ni nanay, agad niyang napansin na may mali, pero hindi ko agad masabi. Nagsimula kaming maghapunan at ramdam kong gustong-gusto kong umiyak uli. At alam mo kung ano ang mas masakit. Nang bumaba ang kapatid ko at umupo sa harap ko, wala man lang akong nakita ni katiting na pagsisisi o hiya sa mukha niya. Walang-wala, parang gusto kong masuka at sa isang punto ng hapunan, parang ngumiti pa siya.
Lumipas ang 1 linggo at wala akong sinabi kahit kanino. Sobrang sakit na sakit ako. Wala ring sinabi yung ex ko, walang tawag, ext, wala. At yung kapatid ko ganun din. Ni isang sorry, wala. Para akong naupos. Ilang beses akong umiyak araw-araw. Hindi ako makapag-focus sa school. Isang araw, hindi ko na kaya sinabi ko lahat kay nanay. Sobrang nadismaya siya. Pinagalitan niya si kapatid, pero parang wala lang sa kanya. Bigla kong naalala, minsan sinabi ng ex ko, yung password niya sa akin. Sinabi niya sa akin, yun sa simula pa lang ng relasyon namin. Pero hindi ko kailanman inisip na i-check. Dahil hindi naman ako yung tipo na nag-spy sa phone ng boyfriend ko. Nagtiwala ako sa kanya at ito ang napala ko. Kaya binuksan ko ang Facebook account niya. Doon, nakita ko ang daan-daang mensahe nila ng kapatid ko. Para akong nadurog at nanghina. 4 na buwan na pala silang nagkikita sa likod ko. Kinuhanan ko ng screenshots ang lahat. Umupunta pala siya sa bahay namin habang nasa school ako. Iba-iba kasi ang mga universities namin. Hindi kasi nakapasok si kapatid sa school ko kasi mababa ang grades niya. Pati ang boyfriend ko, ganun din. Ang sakit ko ay mabilis na napalitan ng galit. At gusto ko lang talagang gantihan sila. Hindi ko matagalan makita ang kapatid ko. Ang ideya na ginawa niya, yun sa likod ko, para lang sa isang lalaki na kakadiri. Dapat sana ay magkasama kaming lagi, magkaibigan at magkapati. Pagkalipas ng 1 buwan, nagtanong ako kay nanay kung pwede akong kumira muna sa bahay ni tita. Sobrang hindi ko na kasi kaya. Malungkot si nanay, pero naintindihan niya. Ramdam ko ang bigat sa kanya. Sinisi niya ang kapatid ko sa ginawa niya, pero sa huli, anak niya pa rin siya, kaya hindi niya magagawang kalikuran ito ng kuluya. Ayaw kong bigyan si nanay ng pasanin na mamili sa amin, kaya ako na lang ang gumawa ng hakbang na ito. Lumipat ako sa bahay ni tita at nangakong makikipag-ugnayan kay nanay. Ang sumunod na 6 na buwan, puro focus sa pag-ayos ng buhay ko. Naging masipag akong estudyante at kumuha ng ilang freelance jobs para kumita. Unti-unti akong kumikita ng maayos, kaya nagdesisyon akong tumigil sa college at nag-full-time freelancer ako. Habang tumatagal, mas lalo akong kumikita at nagkaroon ako ng sapat na pera para sa sarili ko. Mula noon, sinimulan ko ng magpadala ng pera kay nanay buwan-buwan. Isang araw, naisipan kong silipin ang Instagram ng kapatid ko at ex ko. Binlock ko sila dati, kaya ngayon ko lang sila tiningnan ulit at agad akong nagsis. Magkasama pa rin silang dalawa at si kapatid, proud pa sa relasyon nila sa Instagram. Parang bumalik lahat ng sakit at gali. Habang tinitingnan ko ang mga larawan, kitang-kita ko na sobrang in love si kapatid sa kanya. Dahil sa galit, sinend ko lahat ng screenshots ng mga ebidensya sa mga pinsan at kamag-anak namin at ikinuwento ko ang lahat. Galit silang lahat kay kapatid. Tapos sinend ko rin ang screenshots sa ate ng ex ko at ikinuwento ko rin sa kanya. Sinapak siya ng ate niya, ikinuwento sa parents nila ang ginawa niya, at kinabukasan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa magulang niya na humihingi ng tawad sa ngalan ng anak nila. Medyo gumaan ang kakiramdam ko. Makalipas ang 1 linggo, niyaya ako ni nanay na umuwi para mag-weekend sa baha. Sa pagkakataong ito pumayag ako. Huminto ako sa mall para bumili ng regalo kay nanay, at guess who nakita ko, ang ex ko. Kasama ang isang babaeng hindi ang kapatid ko. Magkahawak kamay pa napatawa ako ng malaka. Ang lakas ng urge ko na kuhanan sila ng picture at isend sa kapatid ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa yun kaya naghanap ako ng lugar na hindi niya ako makikita at sinundan ko sila. Pagkalipas ng 1 oras pumunta yung babae sa siya. Sinundan ko siya at nung lumabas siya ng kubicle, nilapitan ko siya at tinanong, boyfriend mo ba yung kasama mo? Kita ko na nagulat siya. Pero sinagop pa rin niya na. Mabilis kong sinabi sa kanya na ang lalaking, yun ay kasalukuyang boyfriend din ng kapatid ko, at ipinakita ko pa ang ilang mga picture bilang pruweba. Halata mong na-shock siya. Sinabi niya na wala siyang alam na may iba pala siyang babae. At napigilan ko ang sarili kong matawa. Sabi ko sa kanya na dapat makipag-break siya agad. Pero hiningi ko rin na huwag muna siyang makipaghiwalay sa kanya agad. Kaya nagdahilan siya sa kanya tungkol sa isang emergency sa bahay nila at naghiwalay sila ng landas sa araw na yo. Nagkita kami sa isang cafe malapit sa mall pagkatapos. Doon, kinuwento ko sa kanya lahat ng detalye tungkol sa panloloko. Pagkatapos kong magkwento, galit na galit siya. Para bang siya mismo ang nakaranas ng lahat.
Doon niya rin ibinahagi sa akin na may dating boyfriend siya na niloko rin siya noo. Nag-usap pa kami ng mas matagal, at habang lumilipas ang oras, napagtanto kong sobrang bait pala talaga ng babaeng ito. At lalo akong nalungkot sa nangyari sa kanya, na naging biktima rin ng ex ko. Tinanong niya kung balak kong gumanti at sinabi kong, pero kailangan ko ang tulong niya. Sinabi ko rin na walang problema kung ayaw niyang tumulong. Pero sabi niya gusto niyang tumulong. Kaya ikinuwento ko sa kanya ang plano ko at natuwa siya sa buong plano. Pag-uwi ko ng gabing iyon, sobrang excited ako. Si nanay parang masaya, pero si kapatid medyo may inis sa mukha niya. Pero hindi ko na inintindi dahil alam ko na yung ex ko, yung taong sinira niya ang relasyon namin. Malapit nang siyain ang kanya. Patuloy kaming nag-usap ng bagong kaibigan ko sa loob ng 3 linggo, habang nasa bahay pa ako ng tita ko. Sinisend niya sa akin ang mga screenshots ng convo nila ng ex ko, pati na rin ang mga pictures nila na magkasama. Nagkatuloy ang pag-uusap namin, kahit nung umuwi na ako galing sa bahay ng tita ko. Eksaktong 2 buwan pagkatapos naming magkakilala, natuloy na rin ang plano. 1 linggo na lang bago ang birthday ng ex ko at ng kapatid ko. Magka-birthday sila at handa na akong bigyan si kapatid ng pinakamagandang regalo. Sa oras na yon, inamin na ng ex ko sa bagong kaibigan ko ang relasyon niya kay kapatid. Pero sinabihan siya ng kaibigan ko na okay lang sa kanya at pwede pa rin sila magkita dahil hindi naman siya affected. Hindi niya alam na halos best friends na kami ngayon at may pinagplanuhan kaming paraan para siyain ang buhay niya. Bumalik ako sa bahay namin. Naging pinakamahabang linggo ng buhay ko. Yun habang naghihintay ng araw ng birthday nila. Sa wakas dumating na yung araw. At pagkatapos umalis ni kapatid para pumunta sa bahay ng ex ko, naghintay ako ng ilang oras. Apos tinawagan ko ng video call, yung kapatid ng ex ko, para tanungin kung nasa bahay nga sila. Sabi niya, kasinan ko sa kanya ang dosenang mga pictures ng ex ko, at ng kaibigan ko pati na rin ang screenshots ng convo nila. Kung saan sinasabi niyang mahal na mahal niya ang kaibigan ko, at balak na niyang iwan si kapatid para sa kanya. May message pa siya na sinasabi niyang naiirita siya kay kapatid at minsan gusto niya raw itong sakali. Ang daming screenshots kung saan tinatawag niyang bobo, desperada, at kung ano-ano pang masasaki. Sinasabi pa niyang hindi siya magaling sa kama, masyado raw maingay, at halos hindi na raw niya ito matiis sa mga nakaraang ara. Kawawa naman. Pero hindi pa yun sapat para sa akin. Ang huling sorpresa ay isang 3-minute na video ng kaibigan ko at ng ex ko. Pumayag si kaibigan na ipadala ko yo. Siya yung nasa ibabaw, eksakto kung paano ko nakita noon si kapatid at si ex. Pero inedit ko para hindi makita yung mukha niya. Pero yung mukha ng ex ko kitang-kita. Nakakatawa talaga. Mukhang tuwang-tuwa pa siya. At alam kong siguradong atakihin si kapatid kapag nakita niya. Pagkatapos noon, naghintay na lang ako. Nasa video call pa rin ako kasama ang kapatid niya. At maya-maya lang, narinig na namin ang sigawan, may mga gamit na nagbabagsakan, at mas marami pang sigawa. Umalis ang kapatid niya, para tingnan kung ano ang nangyayari at narinig niya lahat. Umiyak ng husto si kapatid, at ang mas nakakabahala pa, hindi man lang itinanggi ng ex ko ang kahit ano at sinabihan na lang siyang umalis. Nag-usap pa kami ng kapatid niya at sinabi niyang hindi talaga niya gusto si kapatid. At pati na rin ang mga magulang niya, na iniiwasan si kapatid tuwing bumibisita. Minsan daw tinatanong pa nila ako, para lang mairita siya. Mga 1 oras makalipas, bumalik na rin si kapatid sa baha. Nakaupo ako sa sala, ngumingiti ng parang demonyo, habang siya naman ay pumasok na namumugko ang mga mata kakaiya. Nagkatinginan kami at sinabi ko sa kanya, yan ang nararapat sayo, bago ako umakyat sa taas. Mula noon, hindi na ako muling nakipag-usat sa kanya. Sa loob ng ilang araw, halos hindi siya lumabas ng kwarto niya. Ramdam na ramdam ko ang kasiyahan, at sinabi ko pa kay nanay na pwede na ulit akong kumira sa baha. Pero hindi pa pala tapos ang laha. Nabuntis si kapatid ng ex ko. Bahagi ko ay hindi na nagulat, pero si nanay syempre, sobrang dismayado. Kinailangan naming sabihin sa ibang kamag-anak, at lahat sila ay nabigo rin sa ginawa niya. Bago siya manganak, sinabi ni kapatid kay nanay na lilipat siya sa bahay ng ex ko. Dahil kailangan nilang mag-alaga ng bata. Hindi na pumayag si nanay na ilapit pa ang ex ko sa bahay namin. Pero dahil malapit lang naman ang bahay nila, pumayag si nana. Nakakaawa talaga. Kitang-kita na gustong-gusto pa rin niyang makasama ang lalaki.
kahit na ano pang ginawa nito sa kanya. Pero hindi ko na problema yun. Ayon sa kapatid ng ex ko, hindi raw masaya ang mga magulang nila sa sitwasyon. Sinabi ng ex ko na pananagutan niya ang anak nila, pero wala siyang ibang plano kasama si kapatid. Walang kwentang tao kalaga. Kaya nagpatuloy lang ako sa buhay ko, nagtrabaho, lumabas, at nag-focus sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan para sa sarili ko. Hindi nagtagal, masaya na uli ako. Nagmukha na lang parang malayong alaala ang lahat ng sakit at pagkakanulo. Naging reconnect ako sa mga kaibigan ko at nagsimula na ulit makipag-date. Patuloy din kaming magkaibigan ng babaeng tumulong sa plano ng paghihiganti ko. Siyempre, hiniwalayan niya ang ex ko kinabukasan at ngayon, talagang magkaibigan na kami. Nagkikita kami kung may oras. Wala na akong kontak kay kapatid, pero sabi ng kapatid ng ex ko, sobrang miserable na raw siya dahil napilitang tumigil sa pag-aaral. Ang ex ko, halos hindi siya kinakausap, palaging wala sa bahay, minsan inaabot ng ilang araw, at may mga pagkakataong nagdadala pa ng ibang babae sa bahay nila habang nandoon si kapatid buntis. Hindi rin siya present nung nanganak si kapatid. Hindi ako naawa sa kanya, pinili niyang makipagrelasyon sa ganyang klaseng tao. Pero naawa ako sa bata dahil sa mga magulang na mayroon siya. 3 beses sa isang linggo pumupunta sila sa bahay para makita si nanay, at sa tuwing nandyan sila, hindi ako pinapansin ni kapatid, para bang hindi ako nag-iitsis. At alam mo ba, ni minsan hindi siya nag-sorry. Sa puntong iyon, hindi ko na rin ito ininda at binaliwala ko na lang siya. Pero minsan, inalo kong bilhan ng mga damit ang anak niya, at tinignan niya ako ng masama at sinabing, hindi namin kailangan ng pera mo. Nagulat ako, apos nagalit na nama. Okay, kung gusto niya ng ganun, edi sige lang. Nakakatawa, ilang araw pagkatapos nun, nakita ko si ex sa isang bar. Mukha siyang basang sisiw, at napaisip ako kung bakit ba nagustuhan ko siya dati. Nakita niya ako at ngumiti pa, parang masaya siyang makita ako. Ako naman, walang ibang naramdaman kundi inis. Sinubukan niyang makipag-usap, sinabi pang maganda daw ako at nagsorry pa. Nagulat ako, pero wala nang halaga sa akin ang sorry niya. Nang gabing iyon, pinadalhan niya ako ng maraming messages. Humihingi siya ng tawad, tapos sinabi niyang pinagsisisihan niyang niloko niya ako. Nagmamakaawa siya ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako niyang magbabago siya para sa akin. Napatawa ako ng sobra, halos mahulog ako sa kamakakatawa. Baka maubos pa ang tubig sa dagat bago ko, pag-isipan ang pagbabalikan kami ng gunggong nayo. Pero dahil nainis na naman ako kay kapatid, naisip kong maging medyo pilya. Sinend ko kay kapatid ang mga screenshot ng messages ni ex. May caption na, ito ang tatay ng anak mo. Alam kong mahal pa rin niya si ex, kahit sa lahat ng nangyari. Kaya alam kong masasaktan siya pag nakita niyang willing magbago si ex para sa akin. Pero hindi para sa kanya, kahit siya ang nanay ng anak nito. Halos walang binibigay na pera si ex para sa bata. Kaya mga magulang niya at si nanay lang ang sumusuporta. Binlock niya ako at hindi ko kailanman balak makipagbalikan sa ex ko. Ang huling balita ko tungkol sa kanya, nagsimula na raw siyang gumamit ng droga. Fast forward sa ngayon, uloy pa rin ang pag-asenso ko habang siya, uloy sa paghihira. Kamakailan may family reunion kami at sa isang punto, sinabi niya sa mga kamag-anak namin na dumadaan siya sa mahirap na panahon. Isa sa mga pinsan namin, tumingin ng diretso sa kanya at sinabing, baka kasi kung hindi mo pinatulan, yung boyfriend ng kapatid mo, hindi ka na sa ganyang sitwasyon. Nanlaki ang mata niya. May luha na tumutulo, at halos nabulunan ako sa iniinom kong alak para pigilan ang pagtawa. Siguro hindi niya naisip na alam na ng lahat. Well, ngayon alam na niya, hindi na nag-abala ang mga tao na itago ang inis sa kanya. Wala siyang kakampi at parang siya na ang disappointment ng pamilya. Pero sino nga ba ang may kasalanan? Siya rin. Alam kong may mga taong hindi maniniwala at sa totoo lang, naiintindihan ko. Sana nga kasinungalingan lang ko, seryoso. Dahil palaga namang nagdala ng malaking gulo sa pamilya namin ang pangyayaring yo. Naiintindihan ko rin ang duda ng iba. Ungkol naman dun sa babaeng tumulong sa akin. Nagulat din ako sa pagiging geme niya sa plano namin. Alam mo, may mga panahon na natakot ako na baka'y traidor niya ako sa ex ko o sa kapatid ko. Pero sa tingin ko, nagbalik lang sa kanya, yung nararamdaman niya nung naging kabi siya. Ayaw niya ng ganong sitwasyon. Sa totoo lang, hindi ko inasahan na papayag siyang magpadala ng video.
Tinanong ko pa nga siya ng maraming beses kung sigurado siya. Yung ex ko, masamang kao siya. Pero hindi ko may tatanggi na may itsura siya at magaling sa kama, kahit pa nakakalungkot amini. Ginamit lang siya ng kaibigan ko para sa ganun. At wala akong nakikitang masama doon. Karapat-dapat lang yon sa kanya, at sa totoo lang, gagayin ko rin, yon kung baliktad ang sitwasyon. Naiintindihan ko kung bakit may mga hindi naniniwala, pero sa totoo lang, marami na akong nasaksihan na mas mabigat pa sa nangyari sa Ki. May kaibigan nga ako na nakatanggap ng video, mula sa babae, na nakikipagrelasyon sa boyfriend niya noo. Yung babae mismo ang nagpadala, para lang maagaw niya ang lalak. Mas madalas pa tong mangyari kaysa akala natin. Maraming tao ang kayang magwala sa panahon ngayon. Pero sabi ko nga okay lang kung may mga duda. Kahit ano ang paniwalaan mo, hindi naman maapektuhan ang buhay ko dahil doon. Apos na ang laha. Kung may opinyon ka, pakilagay na lang sa comment. At maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Anong masasabi mo tungkol sa video na ito? Mag-iwan ng opinyon sa comments at mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang mga susunod na videos.